Hello! Good morning, good morning! Ay, good morning pa ba o good afternoon na yata? Ayan. So, guys, may time na tayong mag-video kasi natapos na tayong naglaba, nagtupi ng mga Diyos ko po. Buhay ex-OFW nga naman. Trabaho mo lahat. Parang sa ano din, parang katulong din. Katulong din. O, diba? So, siya, kumusta? Gusto ko munang magpasalamat sa mga nanonood sa akin, ha, ulit. Di ko alam kung saan ako titingin. Dala-dalawa yung kaharap ko na, na cellphone. So, yun guys, gusto kong ikwento yung, yung encounter ko kahapon. Kasi may meet up ako na representative ng Islam divorce client. So, nag-meet kami sa town dito sa Baguio. Kasi ongoing yung process ng Islam divorce nung pinsan niya. Siya yung parang representative niya na nakikipag-usap sa akin for updates, ganon. Ngayon, di napag-usapan namin na hindi lang Islam divorce, hindi lang annulment, hindi lang yung mga for sale na house and lot ang racket ko. Meron pa. Ito yung re-recruit ng mga gustong pumunta sa Middle East na DH, ganon, yaya, ganon. Basta house helpers, ganon. Tapos, meron din naman nurses, Qatar, Kuwait, vital na Qatar, Kuwait, at saka Germany. So, yun nga. Tapos, sabi niya kasi sa akin, Ilocano kasi kami. Ilocano yung usapan namin. Bakit pa Middle East? Magdi-DH, Middle East? Sabing ganon. Ba't hindi sa iba para naman, magkano lang naman ang sahod sa Middle East? Sabi niya ganon. So, yun yung, parang nagka-idea ako na bakit hindi ko gawa ng, ng content nga ito. Hindi kasi niya alam na ex Middle East ako. Kaya, ganun yung sabi niya. Pero, the last part ng usapan namin, sinabi ko na, kaya doon ko dinadala yung mga, kaya doon ang tag nito, paano ko ba sabihin? Kaya bound for Middle East yung mga nire-recruit ko kasi ex-Middle East ako, sabi kong ganon. Yun. So, sabi ko sa kanya, ano nga bang magagawa natin? Oo, maliit ang sahod sa Middle East. Pero kung yung tao ay walang source of income dito sa Pilipinas, ano bang mas pipiliin? Magmi-Middle East na lang o dito siya na halos hindi pa makabili ng asukal, asin? 'Di ba? Yung pagpunta sa Middle East, free processing naman kasi. Imagine, ultimo passporting, free. So, yun yung sinabi ko sa kanya. Tapos sabi ko, ang Middle East, Rabay please, ang Middle East, para lang sa mga walang choice dito sa Pilipinas, na gustuhin man niyang pumunta sa, alimbawa, Hong Kong, Singapore, ganon, Taiwan, pero walang pera na gagamitin. Wala silang perang gagamitin na pang placement fee, blah blah blah, yung mga ganon. So, karamihan na pumapatos sa sa bound for Middle East na DH, yung mga walang-wala talaga. Pero para sa akin, kasi nga syempre ex-Kuwait ako, 'di ba? Okay lang naman for experience, ganon. Kasi going back dun sa sinabi ko dati na wala namang sa plano ko na pupunta sa Middle East, kaya lang dun ako napunta. Marahil siguro nandun yung parang mission ko. Imagine yung mga batang inalagaan ko dun. Kailangan nila yung tutor nila sa English. Which is nag-benefit naman ako dahil may additional pay ako. Oh, di ba? Di ba?
Pero hindi ko sana din yun malalaman kung hindi ako tinuruan ng agency. Ang agency kasi guys, meron dito sa Pilipinas, meron din dun sa, halimbawa ako, sa Kuwait, may agency din, may partner agency din kasi yung First Northern doon sa Kuwait. So sila kasi hindi ako dumiretso sa employer ko noon. Nagstay muna ako dun sa agency doon sa Kuwait ng 2 days yata. Kasi walang time daw yung employer ko na mag-pick up sa akin. Medyo malayo-layo kasi yung yung bahay ng employer ko dun sa agency. So, sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Lawyer, mag-asawa yun na lawyer at teacher yung employer ko. So, hinintay pa anong araw ako dumating dun. Hinintay pa talaga yung walang pasok. So, yun. Sinundo nila akong mag-asawa. So yun tinuruan ako ng agency doon na syempre nagchika-chika kami, kaya mas maganda kapag hindi kayo diretsong kukunin ng employer nyo, makapag-chika-chika muna kayo doon sa partner agency doon sa ibang bansa. Tinuruan ako nung in charge doon na sabi niya, ay ganyan pala ang trabaho mo doon. Huwag kang papayag na pag pinagturo ka ng English sa mga alaga mo, huwag kang papayag na libre. Sabi niya. O di nagka-idea ako. Nagka-idea ako na, so ganun ang gagawin ko. Pagka pinapaturo ka, sabihin mo busy ka. Diba? Ganon. Sabihin mo busy ka. Gumawa ka ng ibang gawain na halimbawa, nandyan sila, naglalaro yung bata. Ay, magtupi ka. Magtupi ka ng damit. May mga aplikante rin na yung mga hindi mo na pinick up doon. Syempre marami din kayo doon. Parang doon sa Acom din dito sa Pilipinas na may mga madadatnan ka doon. So yun, doon ako nagka-idea. Kaya dapat tayo guys, pag nag-a-apply tayo, open yung natin. Huwag tayong kung akala mo kung sino-sino dyan na magaling. Ganon. Dapat marunong tayong makisama. Dapat makisama tayo kahit sino. Ganon. Tapos, Rabay, please, stop. Tapos yun, sabi nung mga kasama ko doon na mga ex-abroad na, karamihan talaga nakasabay ko, hindi talaga nakatapos. Promise. High school, ganon. High school lang sila. Tapos nung nalaman nila na college graduate ako, na ganito yung trabaho ko doon sa Pilipinas dati, nagtaka sila. Nagtaka talaga sila, bakit dito? Bakit nag-apply ka ng ganito? Sabi ko, wala lang. Anong problema doon? Anong problema doon? Yun yung sinabi ko sa kanila. Yun yung sinabi ko sa kanila, pero hindi ko rin naman talaga inasahan na mapupunta ako sa ganon. Oo, nani ako, pero after siguro 3 to 4 months, yun na, parang ang labas ko na is nanny tutor. Kasi ginawa ko yung tips na sinabi nila sa akin doon sa partner agency sa Kuwait na huwag mong gagawin, magrason ka, ganon. Wag mong ipa-obvious na na ayaw mong gawin. Kasi kapag makita nila na wala kang time talaga, sila na yung magsasabi na wag mo nang gawin yan kasi ibigay mong time para sa pagtuturo, ganon. Tapos pagka ginagawa mo na yon, ang susunod na dyan, mag-demand ka na ng additional na pay. So, ayun. So sabi ko, nako, marami din kayong matututunan sa mga kapwa nyo aplikante. Maging lang kayo, maging alerto lang kayo, maging smart lang kayo na mag-observe or makinig sa mga usap-usapan ng lalong-lalo na yung mga ex-abroad. Nako, kaya tips yan talaga sa mga first time na mag-a-apply ng abroad. Wag yung parang tag nito, gigilid-gilid ka na yung ayaw mong makilahok, ganon. Hindi wag dapat ganon. Kahit na sabihin mo na wag yung tag nito. Kasi minsan kasi may mga tao, nung nasa Acom ako dito sa Pilipinas, meron din akong yung mga napapansin na ganon. Kaya yung tag nito, oy Michelle, ibangkit na kita. Kaya yung mga ibang
kasama ko dito sa Acom dati, nagtataka sila bakit sabi pa, buti ka pa ate, kahit na ganyan pala yung at least nasa amin ikaw, yung sumasama sa pag lumalabas mag fishball, mga ganon. Walang arte-arte kapag nag-a-apply ka ng DH o yaya sa abroad. Kahit sabihin mo na college graduate ka, nako, yung sabi ko nga dun sa previous video ko na nung nag-apply ako sa abroad, tanggap ko naman na nakatulong yung ina-applyan ko. Sanay na rin tayo dyan, mga nanay tayo. Imposibleng hindi natin ang maging katulong. Ang trabaho lang naman ng katulong, maglinis, maglaba, asikaso ng mga bata dun. Ang mahirap lang dun, syempre hindi natin anak, parang nandun yung kaba. Lalong-lalo na pag nagkakasakit yung bata. Yun. Pero guys, wala namang masama mag-apply ng DH, wala namang masama kung sa Middle East. Nasa diskarte na natin yan, paano natin may mga racket-racket. Kagaya nung nangyari sa akin, ay malay ko ba na madagdagan ang sahod ko dahil sa pagtuturo ko ng English. Yung mahal-mahal ng pag magpa-tutor sila outside, yung kasi may mga tutor din doon na yung mga Amerikano pa, ganon. Ang mahal, Diyos ko, mas mahal pa kaysa sa sahod namin na nani. Akala nyo siguro. Kaya nagpapasalamat talaga ako dun sa office partner ng agency dun sa Kuwait, kasi binigyan nila ako ng idea. Binigyan nila ako ng tips na wag mong tatanggapin yung mga ganon. Yun. So, sinunod ko lang naman yun. Tapos yung mga sinabi ng mga ex-abroad na nakasama ko doon ng ilang araw. So, sabi ko, ay, ganun pala. Kaya guys, lalong-lalo na yung mga first time mag-apply dyan, maging wais din kayo. Wag yung parang kung sino-sino dyan. Kasi, oo, maliit ang sahod sa Middle East, pero marami ka ring kapag ka nakikita nila na okay ka, kahit hindi mo madam, nagbibigay yan, nagpapabulsa yan ng dinar. Magkano ang isang dinar sa Kuwait noon? Mo dito, umabot pa ako noon ng 179. Iba, yung dinar na yon, makakabili na yon ng soft drinks mo doon, chocolate mo doon. Lalong-lalo na kung halimbawa sa outing kayo, tapos syempre may alaga ako. Pero nagagawa ko pa rin tignan yung anak ng iba. Yun. Yung as in parang akala mo yung kamag-anak mo rin yung binabantayan mo ganun. Parang anak mo, tapos pamangkin mo rin yung mga anak ng ibang mga madam. Tinitignan nila lahat yan. Ino-observe nila lahat yan. Yan ang nakita nilang pagkakaiba ko dun sa mga iba na ibang lahi. Bagay, ako lang naman yata. Parang ako lang yung Pinay doon noon. Parang may isa, dalawa. Pero hindi ko sila makaklose kasi nandun sila lagi sa kusina. Basta. So, yun ang tips ko lang. Inoobserbahan kayo ng mga ibang madam. Kaya ang daming nagtatanong sa akin noon kung may kapatid ako, pero ang hirap talaga magrekomenda kapag direct na ayoko ring magrekomend ng direct sa employer kasi kung pumalpak yun, kasalanan ko. Kaya mas maganda, dumaan kayo sa agency. Hayaan yung may employer na tatawag sa inyo, ganun. Ayoko mag-direct recommend. Kasi alam natin ang ugali ng mga tao ngayon. Akala mo nakatulong ka pero hindi pala. Naging masama ka na kung pumalpak sila. Yun ang iniiwasan ko. So, yun guys. Kapag nani ka doon, kapag maraming bata doon, wag lang yung alaga mo ang kahit sulyap-sulyapan mo lang. Kahit sulyap-sulyapan mo lang sila, ino-observe ka. Tapos pag Ramadan, magugulat ka na lang.
may 5 dinar ng pinapabulsa yung isang madam sa'yo. O, di ba? Malaki na rin yung 5 dinar. Kahit every Ramadan lang yun. Kung nakailan ka, nakuha mo na yung sahod mo ng 2 buwan dahil lang sa pabulsa-bulsa ng ibang madam dyan. Yun guys, ang gusto kong sabihin na tips. Napakahaba na ng video natin. Salamat sa pagtsatsaga sa panunood. Sana may nakuha kayong mga tips. I-upload ko ulit ito both Facebook at saka YouTube. Ingat-ingat. Bye-bye.